Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, "Nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya." Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. "Sa Bethlehem po ng Judea," tugon nila. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito, "Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako ay makasamba sa kanya." At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Ang tatlong pantas mula sa malayong silangan ay naglakbay sa gitna ng dilim at disyerto, nakatuon sa tanging gabay, ang tala. Marahil ilang gabi rin silang nilamig, nainip, nagtanong, "Nandito pa ba talaga ang tala? Tama ba itong landas na tinatahak namin?" Bawat isa sa atin ay may sariling tala na sinusundan. Mga pangarap, panalangin, direksyon. Ngunit hindi lahat ng tala ay agad-agad naghahatid sa liwanag. Minsan, madilim pa rin kahit may patnubay. Minsan, parang wala tayong nakikitang sagot sa dasal. Minsan, ang inaakala nating palasyo ay wala pala roon si Kristo. Kaya't lalo tayong humahanga sa mga pantas. Hindi sila bumalik na bigo nang hindi nila makita agad ang ating Panginoong Hesus. Hindi rin sila umasa sa karangyaan. Sa halip na masumpungan nila si Hesus sa simpleng tahanan, nagpatira pa sila. Hindi sila nagtaka, hindi nagtanong, hindi nagreklamo. Sumamba sila. Ganyan din ba ang tugon natin kapag ang sagot ng Diyos ay hindi ayon sa ating inaasahan? Kapag ang dasal nating tagumpay ay sinagot ng Diyos ng kahirapan, o ang panalangin nating kagalingan ay tinugon ng pagdurusa. Kaya ba nating lumuhod at sumamba kahit hindi natin lubos na nauunawaan? Ang tunay na pananampalataya ay hindi kailangan ng kumpletong paliwanag. Ang pananampalataya ay ang kakayahang lumuhod sa harap ng isang sanggol at sabihin, "Ikaw ang hari ko," kahit wala pa siyang korona. Pagkatapos ng kanilang pagsamba, nag-iba sila ng daan pauwi. Dito makikita ang bunga ng tunay na pagkakita sa Diyos.
Binabago niya ang direksyon ng ating buhay. Hindi lamang panlabas na daan, kundi ang daan ng puso, ng buhay, na mga pagpapasya. Ang pagharap kay Kristo ay dapat may kasunod na pagbabagong loob. Sabi ni Isaías, "Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag." Ngayong araw ng Epipanya, ang iglesia ay tinatawag na magningning sa gitna ng dilim ng mundo. Ang mga pantas ang unang bunga ng liwanag ng Diyos na nahayag sa sangkatauhan. Tayo ngayon ang mga pantas ng kasalukuyang panahon. Hinahanap si Kristo, dala ang ating mga handog, lumuluhod at sumasambang may pusong bukas. Ngayong araw, tanungin ang sarili, ako ba'y lumalapit pa rin kay Kristo kahit mahirap siyang matagpuan? Ako ba'y sumasamba kahit hindi ko pa lubos na nauunawaan ang nangyayari? Gawin nating handog ang ating tiwala kahit may kadiliman pa sa landas.